The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. And we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, but I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. Nagulat ng mabalitaan ang tungkol sa ikatlong tangkang pagpaslang kay Pangulong Donald Trump habang ginaganap ang isang malaking okasyon sa Washington, D.C. Noong gabi ng April 25, 2026, ang Washington Hilton Hotel ay punong-puno ng mga sikat na tao mula sa media, mga opisyal ng gobyerno, at pati na ang pamilya ni Trump para sa isang espesyal na hapunan. Ang lahat ay mukhang normal at masaya hanggang sa biglang mapulabog ang paligid dahil sa isang malakas na putok ng baril na nanggaling sa bahagi ng seguridad. Dahil sa bilis ng takbo ng mga pangyayari, agad na pinalibutan ng mga Secret Service agent ang Pangulo upang ilikas siya sa isang ligtas na lugar habang ang mga bisita ay nagkakagulo na sa takot. Hindi ito isang simpleng insidente lamang dahil ang bawat detalye ng pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kalapit ang panganib sa mga pinuno ng Amerika. Paano nga ba nagawa ng isang tao na makapasok sa loob ng hotel na may dalang maraming armas kahit napakahigpit na ng seguridad na nakabantay sa bawat sulok? Ang suspek sa likod ng ataking ito ay kinilalang si Cole Thomas Allen, isang lalaki na nagmula pa sa California at may edad na 31. Base sa mga nakuhang impormasyon ng mga autoridad, hindi lang basta sumugod si Allen nang walang plano dahil ilang araw bago ang insidente ay nandoon na siya sa Washington, D.C. Nag-check-in siya bilang isang bisita sa mismong hotel kung saan gaganapin ang event gamit ang kanyang tunay na pangalan upang hindi siya paghinalaan ng mga gwardya. Dahil nasa loob na siya ng hotel, naging madali para sa kanya na pag-aralan ang ganaw ng mga security agent at kung saan ang mga daan na hindi masyadong pinapantayan. Isang malaking pagkakamali ito sa panig ng seguridad dahil hindi nila agad napansin na may isang tao pala na palihim na nag-oobserba sa loob mismo ng gusali. Pagdating sa usapin ng kanyang mga armas, talagang pinaghanda ni Allen ang kanyang gagawin dahil may dala siyang shotgun, isang maliit na baril at mga kutsilyo. Inisip ng mga investigador na posibleng kinalas niya ang shotgun at itinago sa loob ng kanyang mga bagahe para hindi ito makita sa mga scanner ng hotel. Nang sumapit ang gabi ng hapunan, sinubukan niyang dumaan sa isang security checkpoint malapit sa ballroom kung saan nandun sina Trump at Melania. Dito na siya nagsimulang magpaputok at tinamaan ng isang Secret Service agent sa dibdib, ngunit kabutihang palad ay nakasuot ito ng matibay na vest, kaya hindi siya napatay. Ang putok na iyon ang naging hudyat para sa lahat na may panganib na nagaganap, kaya ang formal na gabi ay agad na naging eksena ng takbuhan at sigawan ng mga tao. Habang ang mga bisita ay nagtatago sa ilalim ng mga lamesa, mabilis naman na kumilos ang mga autoridad para hulihin ang suspect bago pa siya makalapit sa loob ng ballroom. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga agent, nahuli si Allen at hindi na nakagawa pa ng mas malalang pinsala sa mga tao sa loob. Ang mas malalim na pagsusuri sa ginawa ni Cole Thomas Allen ay nagpapakita na hindi basta-basta ang kanyang naging diskarte sa gabing iyon. Ayon sa muling pagbuo ng mga pangyayari, sinubukan niyang pumasok sa isang gilid na daanan o secondary access point ng hotel. Ang checkpoint na ito ay hindi kasing higpit ng pangunahing pinto, pero mayroon pa ring mga Secret Service agent na nakabantay. Doon na niya inilabas ang kanyang shotgun at agad na nagpaputok sa isang agent upang makalusot sa pinakaloob na bahagi ng seguridad kung saan nandoon ang Pangulo. Ngunit dito rin nagsimulang mapigo ang kanyang plano dahil hindi niya inaasahan ang bilis ng pagresponde ng mga autoridad. Sa loob lang ng ilang segundo ay napigilan siya at tuluyang naaresto bago pa man siya makahakbang nang malayo patungo sa ballroom. Habang kinakalkal ng mga investigador ang buhay ni Allen, lumalabas na wala siyang karanasan sa militar, pero mayroon siyang mga posts sa internet na nagpapakita ng matitinding pananaw. Bagaman hindi pa masabi kung anong grupo ang kanyang sinasandalan, marami ang nagtatanong kung kaya ba niyang planuhin ang lahat ng ito ng mag-isa o kung mayroon bang ibang utak sa likod ng kanyang mga kilos. Dahil sa init ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Iran at China ngayon,
Hindi maiwasan ng marami na isipin kung may kinalaman ba ang mga bansang ito sa nangyari. Sa isang pahayag matapos ang insidente, sinabi ni Trump na wala pang malinaw na ebidensya na nag-uugnay sa suspect sa ibang bansa. Pero hindi rin niya ito tuluyang isinasara bilang isang posibilidad dahil sa tindi ng gulo sa politika ng mundo sa kasalukuyan. Tinitingnan din ng mga eksperto kung sigurado ba silang si Trump ang tunay na pakay ni Allen. Maraming dahilan kung bakit naniniwala ang mga investigador na ang Pangulo ang pangunahing target. Una, ang pwesto kung saan sinubukan ni Allen na pumasok ay ang tanging daan papunta sa lugar kung saan naroon si Trump. Pangalawa, ang oras ng kanyang pag-atake ay tamang-tama sa sandaling nasa gitna ng programa ang Pangulo. Pangatlo, ang mga baril na dala niya ay sadyang ginagamit para sa malapitang pag-atake sa isang partikular na tao at hindi para sa maramihang biktima. Gayunpaman, tinitingnan pa rin kung may iba pang posibleng target dahil nandoon din ang pangalawang Pangulo at iba pang matataas na opisyal. Ang ikalawang tangkang pagpaslang ay nangyari sa kanyang sariling golf resort sa Florida. Habang naglalaro si Pangulong Trump sa pagitan ng mga butas 5 at 6 kasama ang kanyang mga kaibigan, ay bigla na lang sila may narinig na putok ng baril. Isang alertong Secret Service agent ang nakakita ng baril na nakausli mula sa mga damuhan malapit sa gilid ng golf course. Agad na nagpaputok ang mga autoridad nang hindi bababa sa 4 na beses para pigilan ang panganib. Ang suspect ay nakilala na si Ryan Wesley Ruth, isang lalaki na may edad na 58. Ayon sa investigasyon, halos isang buwan na siyang paikot-ikot sa lugar at ang kanyang cellphone records ay nagpapatunay na palagi siyang malapit sa bahay at golf course ni Pangulong Trump. Dahil sa tindi ng ebidensya, nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kanyang planong pagpatay. Pagpasok naman ng Setyembre 2025, isang kakaibang uri ng banta ang lumitaw sa isang golf tournament sa New York. Isang pulis na si Melvin Eng ang nahuling nagpapanggap na bahagi ng security team ni Trump. Nakasuot siya ng kumpletong gamit panggiyera at may dala ring armas, kahit na ang totoo ay wala siyang utos na magbantay doon dahil nakasick leave siya. Bagaman walang putukan na nangyari, ang insidenteng ito ay nagpakita na may malaking butas sa seguridad dahil nagagawa ng mga tao na makapasok sa loob mismo ng grupo na dapat ay nagbabantay sa Pangulo. At nitong Pebrero 2026, ilang buwan bago ang gulo sa Washington DC, isang lalaking nagngangalang Austin Tucker Martin naman ang bumangga sa bakod ng bahay ni Trump sa Florida habang may talang gasolinang nasa loob ng lata at isang shotgun. Agad siyang nabaril at napatay ng mga Secret Service bago pa man siya makagawa ng pinsala. Ngayon, isama pa natin ang pinakahuling nangyari sa Washington DC kung saan may isang armadong tao na nagpaputok sa loob mismo ng isang presidential event. Kung titingnan natin ang lahat ng ito, hindi lang ito simpleng listahan ng mga nabigong pag-atake, kundi isang malinaw na pattern ng lumalanang panganib. Mula sa mga plano at pagmamanman, ngayon ay umabot na sa punto na may nakakapagpaputok na ng baril sa loob ng isang silid kung saan naroon mismo ang Pangulo ng Estados Unidos. Sa ngayon, sinasabi ng mga opisyal na wala pang direktang patunay na may kinalaman ang Iran o China. Pero sa mundo ng politika, ang kawalan ng ebidensya ay hindi laging nangangahulugan na walang koneksyon. Sa panahong ito na mainit ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran at apektado ang China sa mga nangyayari sa supply ng langis, hindi malabong may mas malalim na dahilan ang mga pag-ataking ito. Sa likod ng mga pader ng kapangyarihan sa Iran, meron ding matinding bangayan sa pagitan ng kanilang mga pinuno. Ang mga opisyal ng militar gaya ni Ahmad Vahidi ay tila mas nagiging agresibo at nais nilang ipakita ang kanilang lakas laban sa Amerika. Habang si Mojtaba Khamenei, na sinasabing susunod na leader, ay nasa isang mahirap na sitwasyon naman matapos ang mga pagsabog noong February 2026 na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Sinasabing malubha ang kanyang mga sugat at hindi na siya gaanong nakikita sa publiko, kaya naman ang tunay na kapangyarihan ay unti-unting lumilipat sa mga kamay ng militar. Ang ganitong gulo sa loob ng isang makapangyarihang bansa, kasabay ng mga pag-atake sa loob ng Amerika, ay isang napakadelikadong kombinasyon
na maaaring magdulot ng mas malaking krisis sa buong mundo. Ang mga pangyayari ito ay hindi lang basta balita sa telebisyon o usapan sa ibang bansa dahil ang bawat putok ng baril at bawat desisyon ng mga leader ay may epekto sa presyo ng bilihin, sa seguridad ng ating paglalakbay at sa kapayapaan ng ating pamumuhay. Ang tunay na tanong ngayon ay hindi lang kung sino ang bumaril, kundi kung ito na ba ang simula ng isang mahabang kwento na babago sa kasaysayan nating lahat.